Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong pag-aaral sa Aklat ni Ruth. At ngayon po ang huli at ikaapat na serye ng ating pong pag-aaral. Balikan po natin yung mga nakaraan na kung saan ay si Ruth po ay gustong sumama na kay Naomi, pabalik ng Bethlehem, dahil naniniwala siya na yung kanyang pagsama at pakikipamuhay sa kanyang biyanan ay magkakaroon ng magandang resulta sa kanyang buhay. At dito, tinuro rin ni Naomi kay Ruth kung paano siya magkakaroon ng asawa. At doon sa huling topic nating napag-aralan ay ipinakita naman ni Ruth kung paano niya sinunod yung instructions ng kanyang biyanan at para nga po magkaroon ng asawa. At yun po yung si Boaz. At doon din po sa last topic natin na napag-aralan, we need to walk with people who knows God's plan. We need to listen to them. We need to listen to their instructions and obey what they tell us so that our life will improve. Dahil madalas na ginagamit po talaga ng Panginoon Diyos, especially our leaders or our mentors, sila po yung nagbibigay ng mga great opportunities para sa atin. And all we have to do is to enter to that opportunity and live with the given promise of God. Basahin po natin yung ating pong verse na pag-aaralan. Ito po ay nasa Ruth chapter 4 verse 13 to 17. Sabi po rito, so Boaz married Ruth. The Lord allowed Ruth to become pregnant and she had a son. The women told Naomi, praise the Lord who gave you this child. He will become famous in Israel. He will make you alive again and will care for you in your old age. Your daughter-in-law made it happen. She bore this child for you. She loves you, and she is better for you than 7 sons. Naomi took the boy, held him in her arms, and cared for him. The neighbors gave the boy his name. These women said, Naomi has a son now. They named him Obed. Obed was the father of Jesse, and Jesse was the father of David. Hayaan niyo pong simulan ko to sa isang illustration. Meron po akong isang article na nabasa na kung saan yung isa pong mataas na posisyon na pagiging manager ng bangko ay nagpatotoo siya na kung saan ay kung hindi daw siya tinanggal ng kanyang dating boss sa pinagtatrabahuhan, hindi siya punwersa na mag-quit at umalis sa trabaho, he will never have this position. Hindi siya magiging manager ng bangko. And he was grateful for his boss that he was instructed to quit. Bakit? Tandaan po natin yung quotation natin last Sunday given by Sinclair Ferguson. Sabi niya rito, be obedient even when you do not know where obedience may lead you. Be obedient. Maging masunurin lang tayo sa mga nagpapayo sa atin, sa mga nagtuturo sa atin dahil hindi natin alam kung saan tayo dadalhin nung ating pagsunod. So, itong manager ng bangkong ito, dahil kilala niya yung boss niya na kung saan matagal na rin siya nagtrabaho doon. So, naniwala siya na kung magkukwit siya doon ay sabi niya, kahit ano man ang mangyari, siguro mayroong magandang mangyayari pa rin sa aking buhay. So, nagkaroon siya ng magandang posisyon mula doon sa bagong trabaho niyang pinuntahan. Remember this, the best result is sure to come when we obey God's instruction. Lalong-lalo na, kapag sinunod natin ang mga instructions ng Panginoon Diyos, mayroong napakagandang resultang mangyayari para sa atin. So, ang ating pong pag-aaralan ay, topic po natin, ang title po natin is, Live the Promise Given by God. Live the Promise Given by God. So, sa kabuuan ng salita ng Panginoon Diyos sa Bible, sikat na sikat po ang pangakong ito ng Panginoon Diyos. In Jeremiah chapter 29 verse 11. Basahin po natin, sabi rito, I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future.
We must understand that this promise of God was given during the time of Israelites' captivity in Babylon. Hindi maganda yung panahon, hindi maganda yung kanilang nararanasan, hindi maganda yung kanilang kalagayan. Pero merong pinadala ang Diyos sa pamamagitan ng propeta Jeremiah na sabihin ang pangakong ito. So, kung ilalagay natin itong prinsipyong ito ng Panginoon Diyos, itong nasa isip na ito ng Panginoon Diyos, ito rin yung gusto kong maintindihan ninyo na hindi lang sa Israel, kundi kay Ruth, kay Naomi, at gayon din sa atin, sinasabi ng Panginoon Diyos, I know the plans I have for you. So, live the promise given by God. So, ano ba yung mga pangako na natupad? Tinupad ng Diyos sa buhay ni Ruth, ni Naomi, at sa kanilang pamilya. So, what are these promises of God na na-fulfilled? Number one, yung God's plan for Ruth. Ano yung plano ng Diyos kay Ruth? So, natupad dito, yung pangakong ito ng Panginoon Diyos, to take her from being a widow and let her have a good home and family. Alisin siya sa pagiging balo at magkaroon siya ng asawa, magkaroon ng anak, at magandang pamilya. So, sabi doon sa verse na binasa natin kanina, so Boaz married Ruth. The Lord allowed Ruth to become pregnant and she had a son. So, the promise to give her hope and a future. So, Ruth received two great things from God. Ano yung dalawang pangako na ibinigay sa kanya ng Diyos, na magandang plano ng Panginoon Diyos sa kanya, is redemption and provision. God redeemed what was lost from Ruth. Bakit? Ano ba yung nawala kay Ruth? Nawalan siya ng asawa. Namatay yung kanyang asawa, si Kilion, na anak ni Naomi. Pangalawa, God also elevated her condition by giving her a son. Kasi nung yung asawa niya una, hindi sila nagkaanak. So, ang provide ng Panginoon ngayon kay Ruth ay binigyan siya ng anak. Alam niyo po, kung ikaw ay balo noon at walang anak, ay napakalaking parang miserable ang buhay o parang sabihin nila, napakamalas mo naman. Bakit? Kasi nga, namatayan ka ng asawa, naging balo ka, wala pang anak na ibinigay sa iyo. So, the promise of God to give you hope and a good future was fulfilled for Ruth. Kahit nangyaring hindi maganda doon sa unang asawa ni Ruth, pero sabi ng salita ng Panginoon Diyos, doon si Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. So, binigyan siya ng pag-asa, binigyan siya ng magandang kinabukasan. So, God's plan for you is to remove you from your miserable life and to bring you to a life that is fulfilling and full of hope. Gusto ng Panginoon Diyos na tanggalin tayo sa pangit na kalagayan at iangat ang ating buhay, maging fulfilling at punong-puno ng pag-asa. Our hope is in the hands of God. Never lose your hope and trust to the one who gives life. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawalan ng tiwala sa ating Panginoon Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus in John 10:10, dumating ako rito para bigyan kayo ng buhay na masagana. Sabi ron, to give you life that is full and good. It means you lack nothing. There is always excess provision for your need because God is more than enough. Tandaan po natin, hindi eksakto ang mga binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Laging mayroong sobra, laging may excess. Bakit? Because He is more than enough. Sabi nga ni Mother Teresa, sabi niya rito, when you have nothing left but God, you have more than enough to start over again. Kung sa buhay mo ay wala nang natira kundi ang Diyos na lamang, pwede kang magsimula uli kasi ang Diyos natin ay higit sa anumang meron tayo. He is more than enough. Kumbaga kung kontento na tayo, sapat na sa atin ito, ang Diyos hindi ganon ang isip para sa atin. So sa bagong yugto ng buhay ni Ruth, alam niya na ito na yung resulta ng kanyang pagsunod kay Naomi, sa kanyang biyanan, sa kanyang mentor, sa kanyang leader. Tandaan po natin ito, yung leader po natin ay malaki po ang itinutulong sa atin. Huwag po natin baliwalain ang kanilang mga itinuturo. Katulad po ng ginawa ni Naomi kay Ruth sa kanyang mga pagtuturo, sumunod lang si Ruth at nakita po natin na maganda po yung nangyari kay Ruth. Pangalawa,
Or number 2, God's plan for Naomi. God's plan for Naomi. Ano ba yung plano ng Diyos kay Naomi? To give her new life and for her to have someone to take care of her. Bigyan siya ng panibagong buhay at gayon din, bigyan siya ng isang tao na mag-aalaga sa kanya. So, sabi doon sa verse, the women told Naomi, praise the Lord who gave you this child. He will become famous in Israel. He will make you alive again and will care for you in your old age. Ang sabi ng mga babae, He will make you alive again. Pasisiglahin ka uli niya. Bibigyan ka niya uli ng kakaibang enjoy na buhay na matutuwa ka, mag-enjoy ka. Ang sabi rin, and He will care for you in your old age. Ang tinutukoy nila rito ay yung apo ni Naomi mula kay Ruth and Boaz. So, ibig sabihin, itong naging anak nilang ito ay magiging isang magandang talagang blessings at pakinabang para kay Naomi. Siya yung mag-aalaga sa kanya. And she loves you, sabi nila rito, she bore this child for you, si Ruth, pinanganak itong batang ito para sa iyo. She loves you and she is better for you than 7 sons. So higit pa si Ruth kaysa sa 7 anak mong lalaki. Naomi took the boy, held him in her arms, and cared for him. So, ano po ba talaga yung naging isang pangit na pangyayari na naramdaman ni Ruth nung bago mangyari ito? So, balikan po natin yung Ruth chapter 1 verse 19 to 20. So, ito po yung miserable condition ni Naomi nung papunta na sila sa Bethlehem, papasok sila dun sa bayan, sabi rito, Naomi and Ruth traveled until they came to the town of Bethlehem. When the 2 women entered Bethlehem, all the people were very excited. They said, is this Naomi? But Naomi told the people, don't call me Naomi. Call me Mara. Use this name because God all-powerful has made my life very sad. I had everything I wanted when I left. But now the Lord brings me home with nothing. The Lord has made me sad. So why should you call me happy? God all-powerful has given much trouble to me. Mula doon sa ating last topic, yung pakikinig ni Ruth at pagsunod niya kay Naomi, ito yung naging paraan para maranasan ni Ruth yung magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi lang yon. Makikita rin natin dito, si Naomi ay nagbenepisyo sa pagsunod ni Ruth. Naomi benefited from Ruth's obedience. So not only the life of Ruth was redeemed, but also Naomi's. Not only Ruth received protection from Boaz, pati na rin si Naomi. So it's like 2 hits from a single stone or from a single shot. Okay? So, paano ba kumilos ang Panginoon Diyos? Kasi ito yung sinabi niya I know the plans I have for you. So, ang Diyos ang nakakalam kung ano yung plano niya para sa atin. So kahit na siguro may nasabing paninisi si Naomi sa Panginoon Diyos, hindi ito nakahadlang sa gustong gawin ni Lord sa buhay niya. Tandaan po natin, ano man yung pag-aalinlangan natin, ano man yung parang pagtatampo natin sa Panginoon Diyos, hindi ito makakahadlang. Gagawin ng Panginoon Diyos yung gusto niya sa ating buhay. Kasi sabi niya, I know the plans I have for you. Ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon Diyos, ang gustong ipaalam sa atin ng Panginoon Diyos, meron akong plano para sa iyo. So, balikan natin si Naomi. Ang ibig sabihin po ng Naomi ay gracious or sweetness. Okay? Pero anong sabi niya noon? Nung pumunta na sila sa Bethlehem, nung sinasabi nilang mga babae, is this Naomi? So sabi niya, don't call me Naomi. Don't call me sweet or gracious. Call me Mara. Means bitter. So, nung sumunod si Ruth, nabura lahat sa isipan ni Naomi na hindi talaga mapait ang kanyang buhay. Ibig sabihin, patamis pa talaga ang kanyang buhay. Tatamis at tatamis. May nararanasan talaga tayong mga kahirapan, problema sa buhay na akala natin ito na yung pinakapangit, ito na yung pinakamapait. Hindi. Ang kasunod palagi nito ay yung plano ng Panginoon Diyos para patamisin pa ang ating buhay. Remember Romans 8:28, sabi ng Panginoon Diyos, we know that in everything
God works for the good of those who love Him. Kumikilos ang Panginoon Diyos sa lahat ng bagay para mapaganda tayo na nagmamahal sa Kanya. You will never know what God had prepared for you in the future. All you have to do to experience it is to keep trusting Him. Never quit believing God. Huwag po tayong umayaw. Huwag po tayong tumigil na magtiwala sa Panginoon Diyos. O minsan nag-aalinlangan tayo. Pero dapat sandali lang yon. Tuloy natin na maniwala pa rin at magtiwala sa Panginoon Diyos. Never give up because great things take time. Never give up. Yung mga matitinding gagawin ng Panginoon Diyos sa ating buhay, yung mga exciting, yung mga great things na gustong gawin sa atin ng Panginoon Diyos, it takes time. Kaya huwag po tayong mainip. So yun po yung nangyari kay natupad na pangako ng Panginoon Diyos kay Naomi. Pangatlo, God's plan for their whole family. Plano ng Diyos para sa kanilang buong pamilya. Ano yung plano ng Panginoon Diyos para sa kanilang buong pamilya? Kay Naomi, kay Ruth, at isinama itong si Boaz, to be a part of the lineage of kings and of the coming Messiah. Sabi rito, sa verse na binasa natin, these women said, Naomi has a son now. They named him Obed. Obed was the father of Jesse, and Jesse was the father of David. So alam natin na si David ay naging hari. So lumalabas na si David ay apo ni Obed. Okay? Apo na ni Obed. So, at lahat pa ng mga naging anak ni David na lumabas sa kanya, even his great-grandchildren became kings. So, and also, yung promised Messiah ay nagmula sa kanya. So, ano sabi ulit doon sa Jeremiah 29:11? I say this because I know the plans I have for you. Sinasabi ko to kasi alam ko ang plano ko para sa iyo. So, ibig sabihin, nung si Naomi ay pumunta ang kanilang pamilya sa Moab at nung pabalik na lang siya sa Bethlehem, ay silang dalawa lang ni Naomi, may magandang plano pa rin ng Panginoon Diyos. Tuloy pa rin ang plano ng Panginoon Diyos. So, wag po nating isipin na hindi matutupad ang plano ng Panginoon sa ating buhay kahit may nawala na sa atin. Tuloy pa rin yung plano ng Panginoon Diyos. So, kahit hindi natin alam ang tunay na plano ng Panginoon Diyos sa ating pamilya, kailangan pa rin nating sundin at mabuhay sa kanyang mga kalooban. We must live the ways of God for our family. Patuloy po nating gawin yung nararapat para ang ating pamilya ay mapalapit sa Panginoon Diyos. Tandaan po natin to, priority po natin ang ating pamilya na ilapit sa Panginoon Diyos. And your family can affect or influence the coming generations that will come from you. Meron pong malaking impluensya ang ating buhay, ang ating pamilya sa ngayon sa mga darating na henerasyon. Isipin po ninyo, kung ang inyong pamilya ngayon, lahat kayo, malapit sa Panginoon Diyos, nagtitiwala sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, ano po magiging ninyo, mga anak? Anong klase ang magiging susunod pang mga anak ninyo? Imposibleng hindi niyo sila gabayan. Imposibleng hindi niyo sila ilapit pa rin sa Panginoon Diyos. Siyempre, yung mga susunod na children or the next grandchildren, kikilala sila sa Panginoon Diyos, lalapit sila pa rin sa Panginoon Diyos. Kasi nga, kung ang priority natin ay ating pamilya na ilapit sa Panginoon Diyos. Pero tingnan nyo, paano kung yung pamilya na hindi malapit sa Panginoon Diyos? Ano yun na lang yung magiging susunod na mga salinlahi nila? Ano lang yung magiging kaapu-apuhan? Diba? So, malayo sa Panginoon Diyos. So, if you live the promise given by God, you will never worry about the next generations of your family. Ulitin ko po. If you live the promise given by God, you will never worry about the next generations of your family. Bakit? Kasi may plano ang Panginoon Diyos. Kung mayroong plano ang Panginoon kay Naomi, kay Ruth, kay Obed, kay Boaz, yung anak nila kay Obed. So, ang naging apo ni Obed ay si David. At sa linya ni David, maraming haring lumabas hanggang yung Messiah, yung coming Messiah ay doon lumitaw. So, when you live according to the promise of God, isipin po natin to, you will always remember that your life is guided by God. Kung tayo po'y mamumuhay ayon sa pangako ng Panginoon Diyos, lagi nating maalala na ang buhay natin ay ginabayan tayo ng Panginoon Diyos. Tanggapin po natin ang katotohanan. Lagi tayong gagabayan ng Panginoon Diyos. Pangalawa, lagi kang magkakaroon ng grateful heart. Lagi kang magpapasalamat.
sa nangyayari sa iyong buhay, sa kahit man mayroong mga problema dumating, kahit mayroong kahirapan dumating, ang puso mo ay magiging puno ng pasasalamat dahil namumuhay ka sa pangako ng Panginoon Diyos. And there will be a continuous prayer asking for His leading. Yung prayer life mo, lalago. Yung prayer life mo, titindi. Bakit? Kasi namuhay ka sa pangako ng Panginoon Diyos. And you will always expect the great things will happen. Lagi kang aasa na mayroon pa rin magandang mangyayari sa buhay mo. Magiging hopeful ka. Tandaan po natin, ang buhay po natin is a life of series. Lagi pong mayroong pang mangyayaring maganda. At habang ito po'y ginagawa natin at atin pong ipinamumuhay, hindi po natin namamalayan, naipapasa natin ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, hanggang sa mga susunod pa, hanggang ang inyo pong buong pamilya, hanggang ang inyong lahi ay nabubuhay na sa pangako ng Panginoon Diyos. So sa ating pong pagtatapos, ano po ang ating pwedeng mapag-usapan? Nais ko pong ibigay sa inyo ito ng parang katanungan na anong may kukwento mo na pangyayari sa buhay mo na inalis ka ni Lord mula sa pangit na sitwasyon at inilipat ka sa magandang kalagayan. Alam ko po meron kayong mga magagandang kwento. Mula sa pangit, lumapit ka sa Diyos, inayos ng Panginoon, naging maganda. So, ako po yung maasa na ito pong ating napag-aralan mula sa Aklat ng Ruth ay patuloy pong nagbigay ng inspirasyon na lalo po kayong sumunod at magtiwala sa Panginoon Diyos. Muli, marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos.